Mukhang magiging malungkot yung mga basher ng Magnolia dahil ang balita ngayon ay pumapayag na raw, baka pumayag na itong Titan Ultra na i-trade yung draft pick nila dito sa Hotshots. Parang ang napag-uusapan daw ngayon, ibibigay ng Magnolia itong si Paul Lee plus yung second round draft pick nila dito sa Titan Ultra kapalit ng first round draft pick ng Titan. At sa tingin ko maganda na mag-move ito ng Magnolia dahil mas mabuti nang i-trade nila si Paul Lee ngayon habang meron pa tong trade value. Kapag nakuha nila yung draft pick ng Titan Ultra, malaking tsansa na makuha ng Magnolia sa draft itong si Darren Mayo o kaya naman baka ito si Raven Gonzalez. Plus, alam natin na meron pa mga ibang top players na posibleng sumali dito sa draft na mga big men at mga wingmen na pwedeng makuha ng Magnolia. Of course, nandyan din yung posibleng pagsali ni JD Kagulangan bilang point guard. Kaya sa tingin ko, itong Magnolia Hotshots, pwede talaga na gawin itong trade na to. Alam nating malaming naman naging contribution si Paul Lee dito sa Magnolia bilang guard nila. Pero sa tingin ko, panahon na para sila magkaroon ng major movement at i-trade na ito para naman makakuha ng mas bagong player. Yung draft pick ng Titan Ultra, pinoproject yan na baka maging number 3 or number 4. Kaya mahirap palampasin ng Magnolia yung ganitong klaseng offer. Kaya sa tingin ko, isa na to dito sa mga magagandang bagay na pwedeng gawin nitong Hotshots talaga. At kung naman itong Magnolia, bakit mo palalampasin yung oportunidad na magkaroon ng mga bagong players? Nag-umpisa na nga yung pagpapalit nila ng mga bagong players sa Magnolia. Nakita natin yung mga veterano, mga bench players na ngayon at ginagamit na sa starting five sila Xavier Lucero, Jerome Lastimosa at nagiging bench player na sila Ian Sanggalang at Paul Lee. Kaya nga ang next step dyan talaga ay trade na yung mga matatanda nilang players para makakuha ng panibago na pwedeng magamit. Samantala naman, ang isang pambalita natin, itong Meralco Bolts ay tinrade at pinalitan na yung kanilang import na si Marvin Jones at ang kinuha nila ay 7-footer na si Patrick Gardner. Hindi naman tayo nagulat dito sa ginawang ito ng Meralco pagkatapos na matalo sila silang matalo sa TNT na walang import. Ang masakit kasi dyan, pangalawang beses na itong nangyari na natalo sila sa isang team na walang import. Dahil ng eliminations, natalo sila doon sa Reno siya ni Lasto Painters na naglaro din ng walang import na nasuspinde si Jalen Johnson. Kaya nga sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit nila pinalitan si Marvin Jones. Okay naman yung mga numero ni Marvin Jones pero hindi siya yung tinatawag na take charge player. So kumbaga, yung laro nito ay para siyang role player at yan ang dahilan kung bakit ito'y pinalitan. Ang laro kasi nito si Marvin Jones para medyo passive siya, no? Hindi siya yung tipong player na pwedeng mag-take over ng isang laro. So kahit na walang import yung kalaban, natatalo sila. Kaya nga mukhang yan ngayon ang naging problema nitong Magnolia Hatch, ng Meralco Bolts, kaya nila pinalitan ng nasabing import. Ngayon, malaking risk ito para dito sa Meralco dahil hindi natin alam kung gaano kahusay ito si Patrick Gardner. Pero ang kinakailangan din natin konsidera, bago rin ang import ng TNT si Chris McCullough dahil nga na-injure si Ball Manutbol. Kaya magiging interesting itong serya ng Meralco at TNT lalo na at nagpalit sila ng mga import pareho. Kaya ito naman talaga yung makikita natin na bagong mangyayari at very interesting itong serya na magaganap dito sa Meralco pati na dito sa lineup nitong si Coach Luigi Trillo at Chukchot Reyes. Kaya tignan natin kung sino doon sa dalawang teams ang makapag-adjust dahil syempre mga bago nga yung kanilang ma-import na gagamitin. Kaya very interesting ang magiging resulta nito para dito sa dalawang koponan.